Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lucas. Dito na ako ipinawanak at lumaki sa lalawigan ng Baybay Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang aking sariling karanasan. Hindi ko na babanggitin ang paralan ng baryong aking pinitiran bilang respeto na rin sa mga kababaryo ko. Naganap ito, dekada 90. Nasa edad 18 taon ako ng mga panahon nito. Minsan ay inaamin kong may pagkapasaway ako at matigas ang ulo. Hindi rin ako mapirme sa bahay namin. Kapag wala akong ginagawa ay halos nasa labas lamang ako ng bahay buong araw. Sa kadahilan ng labuburiyo ako kapag nasa loob ng bahay daw. Minsan pa buong maghapon akong nasa bahay ng mga kaibigan ko. At may pagkakataon pang inaabot na ako ng umaga. Kung kaya't palagi na lamang akong napagsasabihan ng aking ina. Na mga panahong ito kasi, kapag binata ka ay sisiga-siga ka. Kumaga kahit simil na lamang ang binabangga mo, wala kang pakialam. At inaamin kong isa ko sa mga napapabilang sa mga binatang yon. Inaamin ko rin dahil sa katigasan ng ulo ko, ay hindi ako nakikinig sa mga ipinapayo ng aking ina. Sa tuwing pinapadalitan niya ako ay binabaliwala ko lamang ang mga sinasabi niya. Kung minsan pala ay sinasabihan ko siyang tumigil na sa pagtabalak, dahil wala namang katuturan ng kanyang mga sinasabi. Magsasayang lamang siya ng laway dahil kahit kailan ay hindi ako maikinig sa mga sinasabi niya. Hahayaan niya na lamang ako sa mga gusto ko. Pinanbibilatan ako ng mga mata ni Mama at sinasabihang paano kung may masamang mangyari sa akin dahil sa kapigasan ng ulo ko na yon. Paano kung mapapaaway ako sa labas ng bahay? Hindi naman po mangyayari ang mga iniisip mo, Ma. Kaya tigil-tigil naman na yung pagkapraling mo. Minsang sabot ko pa sa kalya. Hindi ko na kasi mapigilang sabutin siya. Dahil iripan ako sa paulit-ulit na ripangin niya nun. Halos lang inaabot ako ng madaling araw ay doon palagi ang sinasabi niya. Hindi siya titigil sa kakadaldal hanggang hindi napapagod ang bulangan niya sa pagsasalita. Ang buong akala ko na mga panahon yon ay tama ang lahat ng mga pinagagagawa ko. Pero yun pala ay isa lamang maling akala. Isang araw, may nakaalitan akong matandang lalaki. Sa tansya ko noon ay nasa edad 80 anyos o mahigit na ang matandang yon. Hindi ko naman sinasadyang masagito sa paglalakad. Nagmamadali na ako ng mga oras na yun kaya hindi ko napansin ang matanda nito. Pupunta kasi ako sa bahay ng kaibigan ko mula sa Carapig City na. Nalusapan ng magkakaibigang dumayo sa ibang baryo para makipag-inuman. Dahil sa inis ko, imbis na hihingi na sana ako ng paumanhin sa matanda, ay nag-init palalo ang ulo ko. Nagsalita ito ng kung ano-ano masama laban sa akin kaya sigawit-sagot ko ito at binaras at linagsasalita yon. Bulag ka bang bata ka? Kita mo nang may matandang naglalakad. Hindi ka naghimay-himay. Galit pamuwi ka sa akin ng matandang yon. Kasalanan ko pa mesadi ko kayo. Kung hindi tayo haharap-harap sa daan ko, hindi ko kayo nasagi. Tanda-tanda niyo na, puro abastofing yung lumalabas sa bibig niyo. Tukuin ko nun. Tingin na ba yung mga kabataan liyan? Mga walang modo, walang respeto sa matatanda. Saad pa nito. Laki pa ko ang panggigigil sa mga mata ng matanda habang marahan itong tumatayo. Kahit na nalangatog ang kanyang katawan na habang tumatayo, ay hindi ko talaga siya tinulungan nun. Pilairal ko ang kasapilan ko ng mga sandaling yon.
Sa susunod kasi, dapat hindi na kayo lumalabas-labas pa ng bahay. Kita niyo nang uubudugod na kayo at hindi na halos makapaglakad. Gala pa kayo ng gala. Wika ko pa sabay sinamangutan ng matanda niyan. Patuloy pa rin ang bagsasalita ng matanda. Hanggang sa narinig kong nagwika ipanawla. Malulumpo ka rin. Pakapandaan mo yan. Malutong na salita sa akin ng matanda. Dahil sa narinig ko ay umakyat ang dugo ko sa ulo. At sa sobrang iis ko sa kanya. Bukod sa nakakapirwisyo nawa siya sa pupuntahan ko ay kung ano-ano pa ang sinasabi. Hindi na ako nakapagpigil nun. Agaran ko na siyang pinatid at walang lingon-linor. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa bahay ng aking kaibigan. Nang makaraping naman ako ay nakasimawap pa rin ako. Tinanong ni Roy kung ano ang nangyari sa akin at bakit parang ang init raw ng ulo ko noon. Sinabi ko naman sa kanya mga nangyari. Inilarawan ko sa kanya ang itsura ng matanda at ang kasuotan nitong aakalaing basurerong matanda yun. Sablit malapigilan ng kaibigan at napalapak. Teka, parang kilala ko yung matandang pinutukoy mo Anya. Sinabi niya pang parang tada-karapig baryo ang matandang pinutukoy ko. At base sa pagsasalarawan ko sa kanya, mukhang yon ang bantog na aswal na namibirahan sa karapig baryo. Hindi lamang umalo aswang ang matandang lasadi ko, kundi kilala din ito bilang mangkukulam o mambabara. Taas nung sinabihan ko siyang wala akong pakialam kung aswal man o mambabarang ang matandang lasadi ko. Dahil tegan man ay hindi ako natatakot sa mga ganong klaseng tampon ng demonyo. Kahit anak pa siya ni Sapanas ay hindi ako napatakot sa kanya. Yun nagigil ka na ako noon. Natawa-tawa naman yung kaibigan ko. At para hindi na mas lalong uminit ang ulo ko ay iniba ko na lamang ang usapan. Sinabihan ko ang mga kaibigan kong pumunta na kami sa lugar na pagdadayuhan namin na. Naging maayos naman ang araw kong yan, Sir Seth. Pero kinagabihan, nang naglalakad na ako pa uwi ng bahay, may napansin akong iking napusam na kasunod sa akin. Simula sa bahay ng kaibigan ko, hanggang sa pag-uwi ko ay hindi ako nilulubayan ng pusang yan. Kapag humihimto naman ako at nililingon ko ang pusa, humihimto din ito sa paglalakad. Umaangil at nagtataasan ng mga balahibo sa buong katawan, na para bang nakahanda ako nitong sunggaban. Anumang sandali. Nuking na ka rin ang pusam to. Bakit kanina pa ako nipa sinusundang? Silid-silid na tanong ko sa aking isipan. Dahil na sa parping paliko na ako at walang kabahayan, ay nakalanghap ako ng napakabahon amoy. Napabuga pa ako ng hininga sa bridura ng gaway sa lupa. Nakakasulasok na napakabahong amoy ang dalamhap ko noon. Walang hiya. Ang baho naman. Bulalas ko pang saad sa sarili ko. May amaya pa. Laningbig ang mga balahibo ko sa batok. Nang makarinig ako ng mahihinang pagpagaspas ng mga pakpak. Kinakabahan ako noon. Para pa na doon may kakaiba sa paligid. Nagmadali na lamang ako maglakad. Makaraan lamang ang ilang segundo. Kumaripas na ako ng takbo pa uwi ng bahay. Sa kadahilan na nararamdaman kong bukod sa pusan nakita kong nakasunod sa akin ay meron pal ibang hindi ko mapaliwanag. Halos masira ako ng pintuan dahil sa lakas ng pagdatok ko. Malakas na pinawag ko ang pangalan ng aking ina at sinabihang buksan niya ako ng pintuan. Sandali dar, tumigil ka sa pagdatok at masisira mo yung pintuan.
Rinig kong pabuyaw na wika ng aking ina mula sa loob ng bahay. Then mapabuksan na niya ako ay agaran na akong pumasok at isinarang maigi ang pintuan na iwan. Halos murain ako ng nanay ko. Kung ano ba ang nangyayari sa akin at kulang na lamang ay wasakin ko yung pintuan na iwan. Din ang sinabi ng aking ama. Naalataw na alimpungatan nun. Tinanong nila ako kung saan ako nang galing. This oras na naman ang gabi kong umuwi. Muli ay sinabihan nila akong pigilan ko na yung mga kalokohang ginagawa ko nun. Dahil kapag hindi nakapagtimpi ang tatay ko, baka tamaan na umano ako. Pigilan ang ama ko sa galit nun. Samantalang ang aking ina naman ay tahimik na lamang. Pero alam kong nagpupuyo sila nito sa galit. Para hindi na humaba pa at hindi na mauwi sa pagtatalak ng aking ina, humingi ako ng tawad sa aking ama. Sinabi ko na lamang sa kanya na iihi ako, kaya hindi ko sinasadyang magmadaling kumato. Umuusok ang ilong na nagwika ang aking amang. Kaya naiihi umano ako ay dapat sa labas na ako ng bahay umihinon. Para naman hindi ako nakakabulabog ng mga tao, mahinbing na natutulog. Sa susunod, kapag inulit ko pa ang ginagawa mo ngayon, sa labas ng bahay ka na matutulog. Wika ng tatay ko. Nabilakad may ito papasok ng kwarto nila. Lampingnan ko naman ang aking ina ay tahimik lamang siyang sumunod nang maglakad sa aking ama. Napabuga ako ng himinga. Pinahiran ang pawis kong sunod-sunod na tumatadakdak. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog na. Pahabot pang wika ng tatay ko lang. Humayon naman ako sa kanya. Kinakabahan pa rin akong tumugon at naglakad na ako papasok sa kwarto ko. Makalipas na nilang araw, napapansin kong parang namamaga ang binti ko lang. Nung una ay para lamang itong kagat ng ipis. Namumula at namamaga na makati sa loob. Pakiramdam ko ay may insektong kumukutkot sa loob noon pero nung tingnan ko naman ito kung may sugat ba. O kaya ay yung marka ng talak na kahit maliit na butas man lawa. Wala akong makita. Naisip kong hindi kagat ng ipis. Ay baka may kung anong maliliit na hayop law ang kumagat sa binti ko. Marahil ay hindi ko lamang yan napapansin. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang tungkol sa namamaga akong binti. Dahil panigurado sermonan na naman ako ng mga ito. Lalong-lalo na ang nanay kong daig pang armalay ko magsalita. Nag-uumpisa na naman itong magdaldal kapag nalaman nito ang nangyari sa akin. At malamang sa malamang ay uungkatin na naman ito ang mga kapanahunan pa ni Kopong-Kopol na mga ginagawa kong malinon. Untayap nangyari sa akin ang mga bagay na naranasan ko. Dilan kasi ang aking ina, Sir Seth. Kapag nagkamali ako o kaya naman ay dumain ako sa kanya at sabihin may masama akong nararamdaman. Tiyak, hahalungkating niya na naman ang mga sinaunang pangyayaring mga nagawa kong kasalanan. Kaya naman hinayaan ko na muna yon at balik sa daking gawin. Puro ako barkada. Halos hindi nila ako mautusan sa bahay namin dahil sa kakalakwatsa nun. Nakalimutan ko na rin ang minsan sinundan ako ng hindi pang karaniwang pusa. At nilalang na hindi ko nakita kung ano. Natakot na kasi ako lumingon ng gabing mangyari sa akin yon. Dahil isip kong baka mamaya ay kung ano nang nilalaw ang nakasunod sa akin. At bigla na lamang akong milapain o kaya ay tambahan. Gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Kahit na masakit ang binti ko at hirap na akong maglakad ay hindi ko yun iniinda. Hindi ko rin ipinahalata sa mga magulang ko. Nang sa ganon ay hindi nila malaman ang nangyari sa akin. Isang gabi, kasalukuyang natutulog na ako nang bigla akong nanaginip. Sa panaginip ko na yon,
ay may isang matandang lalaki ang may hawak ng malaking karayom. Tinutusok-tusok nito ang binti ko. Naririnig ko pang humahagikik ang matanda habang ginagawa niya yon. At talagang doon pa sa parting namamaga niya, itinutusok ang karayom na hawak-hawak nito. Napapahiyaw na ako sa labis na sakit. Sa tuwing bumabaon ang malaking karayom na ito sa binti ko. Humihingi na ako ng tulong at pilit na kumakawala mula sa pagkakagapos nun. Sinabi ko sa matandang itigil niya na ang ginagawa dahil nasasaktan na ako, pero tila ba mas lalo pang nasisiyahan ng matanda sa naririnig nitong pagmamakaawa. Kahit anong pilit kong tingnan ang itsura niya, hindi ko yan maaninagan. Napakadilim ng silid na kinahihigaan ko. At tanging mga kandilang itim lamang ang siyang nagbibigay ng liwanag. Kung kaya't hindi ko makita-kita ang itsura ng matandang yon. Pero Sir Seth, pamilyar sa akin ang boses nito. At para bang minsan na kaming nagkita at nagkausap ng matanda, pero hindi ko alam kung kailan o kung saan ko nakausap yon. Nakita ko pang mayat-maya ang pagsasalita nito ng mga lengguaheng hindi ko alam kung anong klaseng mga salita ba yung sinasabi niya. Pero ang masasabi ko lang, sa bawat salitang binibitawan ng matanda at iniihip sa katawan ko, ay para akong pinarurusahan ng isang batalyon. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan akong bugbugin ng mga taong hindi ko makita nun. Pakiwari ko ng mga sandaling yon. Hindi isang panaginip ang nangyayari sa akin. Dahil sa nararamdaman ko at nasasaktan ako sa bawat pagbaon ng karayom sa binti ko. Lalo na sa tuwing may binabanggit na katagang hindi ko maintindihan at iniihip sa katawan ko nun. Pupungas-pungas ako ng magising at sa pagising ko, Sir Seth, ay nakakarinig na naman ako ng mahihinang inay sa taas ng bubungan ng bahay namin. Yun bang parang may kutsarang marahang itinututok sa babasaging plato. Ganon na ganon ang naririnig kong inay nun. Maya-maya pa ay nakarinig na rin ako ng inay sa silong ng bahay at parang ngipin yung pinapatunog. Nakakangilong pakinggan. Nakakapangilabot sa buong katawan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ng mga magulang ko. Nag-uusap ang mga ito. Naririnig din pala nila ang nadinig kong ingay sa labas ng bahay. Nagalit pa ang aking ama at hinahanap ang buntot ng pagi nun. Tinanong niya pa ang aking ina kung nasaan ang buntot ng paging isinabit niya sa may bintana. Sinabi naman ng aking inang itinabi niya yon sa loob ng kanilang kwarto. Akin na yung buntot ng pagi. Dalian mo at baka makatakas pang aswang na yon. Uwi ka ni tatay. Kahit na nagninit-nit ang binti ko ay marahan akong bumangon at lumabas ng silid. Mabuti naman at nagising ka, Lucas. Halika't samahan mo akong lumabas ng bahay at hahanapin natin yung aswang na yon. Uwi ka sa akin ng aking ama at agad na iniabot sa akin ang 2x2 na kahoy. Matapos may abot ng aking ina ang buntot ng pagi, ay kaagad nang lumabas ng bahay ang aking ama. Iika-ikang sumunod naman ako sa kanya. Pagkalabas nga ng bahay ay tinanaw ko ang bubungan namin noon samantalang si tatay naman ay sinilip niya ang sirong ng bahay. Mataas ang buwan ng gabing yon, kung kaya't maliwanag ang buong paligid. Hindi kami nangangapa sa dilim kahit wala kaming dalang flashlight. Alam kong dito lang yon. Dito ko naririnig kanina sa silong ng bahay ang mahihinang pag-atungal ng hayop na yon.
Napapalatak pang wika ng aking ama. Napapailing. Dahil noong silipin niya ang silong ay wala siyang nakitang kahit ano. Ni bakas ng nilalang o kaya'y hayop ay wala siyang nakita nun. Pa, tingnan mo. Mahinang sabi ko sa aking ama. Itinuro ko ang niyog na lumagpas lamang ng bahagya ang katawan sa may bubungan ng bahay namin. Para kasi akong may nakitang kung anong nakadikit sa kalagitnaan ng katawan ng niyog na yon. Na tila bayawak na nakakapit. Noong titigan namin ang puno ng niyog, halos lumuwa ang mga mata ko at sunod-sunod ang kabang nararamdaman ko nun. Sa kadahilan ng nakita kong hindi bayawak ang nakakapit sa katawan ng niyog, kundi isang taong nanlilimahid sa langis ang nakayapos. Napamura ang aking ama at nagsabing yun na umano ang aswang na nakikita namin. Napatingin naman ako sa aking ama at noong ibalik ko ang paningin sa taong nakayapos sa puno ng niyog, wala na yon. Sa halip ay nakita ko ang napakalaking ibong aakalain mong malaking paniki ang nakakapit. Malalapad ang mga pakpak nito. Nagbabaga ang mga matang mabalasik na nakatitig sa gawin namin nun. Napamura si tatay. Sinabihan niya akong ihanda ang sarili. Dahil mukhang mapapalaban kami kung sakali mang bababa ang nilalang na nasa puno. Pilit na nilakasan ko ang aking loob at hindi inaalis ang tingin ko sa nilalang na yon. Nakita ko itong marahang gumagapang pababa habang humuhuni ng nakakapanindig balahibo. Panay na ang pagmumura ng aking ama at sinabihan niya akong umatras na muna kami. Bumalik na kami sa loob ng bahay dahil napakalaki ng buwan. At tiyak kapag ganon ay napakalakas ng nilalang na yon. Walang-wala kaming panama doon. Maliban na lamang kung isang albularyo o manggagamot ang kakalaban umano sa nilalang. Dali na, bilisan mo na maglakad. Magmadali na tayong bumalik sa loob ng bahay bago pa man makababayang nilalang na yan. Kaagad naman akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Sumunod naman ang aking ama. At pagkapasok na namin ay nagmadali nang isinara ni nanay ang pintuan nun. Kamuntik na akong atakahin sa alterkasyon sambit ni tatay habang hinihingal at marahang tinapik-tapik ang dibdib niya. Dali-dali namang kumuha ng tubig ang aking ina. Inabot kay tatay nun. Sinabihan niya itong uminom ng tubig para maibsan ang hinal na nararamdaman. Matapos niyang uminom ng tubig, inutusan niya akong kumuha ng asin at bawang. Magsaboy umano ako ng asin sa labas ng bintana at pintuan nun. At magdiktik ako ng mga bawang at ilagay ko rin sa bintana at pinto. Sinunod ko ang utos niya. Pagkatapos kong gawin ang iniutos ng aking ama, ay nakiramdam na muna kami sa buong paligid nun. Panaka-naka ay nararamdaman namin ang mga yabag ng paa. At para bang may kung anong hayop ang nagpapalakad-lakad sa labas ng bahay. At nagpapatunog ng ngipin na para bang ikinikiskis. Bukas na lang, kukuha ko ng makabuhay at isabit ko sa bakuran ng bahay. Nang sa ganon, hindi na makapasok sa bakuran yung bahay ng impaktong yon. O kung sino man na yon. Sambit ni tatay. Nang gabing yon, hindi kami nakatulog ng maayos. Kinabukaso naman ay napasama ang aking amang maghanap na makabuhay. Tulungan ko raw siya para malagyan na ng pangontra sa aswang ang bakuran namin para wala nang nilalang na makapasok nun. Noong nangunguha na kami ng pangontra,
ay tinanong ako ng aking ama kung ayos lang ba ako. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang ayos lang. Sigurado ka ba? Bakit kanina pa kitang napapansin iika-ikang maglakad? Kunot noong saad niya pa. Ayos lang huwa ko pa. Medyo pinulikat lamang ako kaya iika-ika akong maglakad. Tugon ko at pilit na hindi ipinapahalata ang sama ng pakiramdam ko noon. Nang mga sandaling yon ay napakainit na ng hininga ko. Parang inaapoy na ako ng lagnat. Masakit na rin ang ulo ko at ngul-ngul na masyadong binti ko noon. Tiniis ko lamang yon hanggang sa natapos na nga naming lagyan ng pangontra sa aswang ang bakuran ng bahay at ang mga bintana at pintuan. Sa paglipas ng mga araw, nawalan na ako ng ganang kumain. Ang gusto ko na lamang ay magmukmok sa kwarto at matulog. Dahil sa sakit na nararamdaman, nakita kong unti-unti nang lumaki ang pamamaga ng binti ko at walang pag-aalinlangang putok yon. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugong nagmumula sa binti ko na yon. Napapangiwi na lamang ako sa sobrang pananakit at pilit na itinulog ko na lang para maibsan ang pananakit na nararamdaman. Isang gabi, muli ay nanaginip na naman ako. Pero sa pagkakataong yon, grabe na ang panaginip ko. Hinahabol umano ako ng isang maitim na nilalang. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon. Pilit na hinahabol ako't lalapain. Iyak ako ng iyak sa panaginip ko at humihingi ng tulong. Isang sampal sa pisngi ko ang nagpagising sa akin. Nang magising ako ay nakita ko ang aking ina na nag-aalala habang may hawak-hawak itong tsinelas. Nagwika siyang binabangungot umano ako at kanina pa nila ako ginigising. Pero hindi ako magising-gising nun. Kaya ang ginawa ng aking ina ay kumuha siya ng tsinelas at isinampal yun sa akin. Aim kasi dito, kapag binangungot ka at hindi ka magising kahit anong gising nila, kailangan namanong sampalin ka ng tsinelas o kaya naman ay buhusan ka ng malamig na tubig. Yun umano kasi ang mga pamaiin ng mga nakakatanda noon. Pupungas-pungas akong napabalikwas ng bangon. Ang buong akala ko talaga noon ay mamamatay na ako. Mabuti na lamang at ginising nila ako. Pinagkape muna ako ng aking ina para mahimasmasan mula sa bangungot. Habang nagkakape kami, ay tinatanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Wika niya pa, napapansin niya umano na ilang araw na akong balisa. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay at palagi na lamang ako nagkukulong sa kwarto ko. Kapag naman sinusubukan niya akong kausapin, ay hindi niya magawa-gawa. Dahil sa tuwing tinitingnan niya ako ay may kung ano ang pumipigil sa kanya. Hindi ko rin alam, Sir Seth, kung ano ang nangyari sa akin noon. Noong mga nakaraang araw kasi bukod sa inaapoy ako ng lagnat, ay may mga napapansin akong insektong gumagapang sa paa ko. At kung minsan ay may nakikita akong matanda sa hindi kalayuan na nagmamasid sa akin noon. Alam mo anak, kung may problema ka man, sabihin mo sa amin ng papa mo. Kahit na palagi ka naming pinapagalitan, nakahanda naman kami makinig sa'yo. Ano, may problema ka ba? Malumanay na tanong ng aking ina noon. Hindi ko alam kung anong nisasagot sa aking ina. Natatakot akong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang nangyari sa akin nitong mga nagdaang araw. Baka kasi masamain nila kapag nalaman nila ang nangyari. O kaya naman ay sisihin na naman ako kung bakit ko yun naranasan. Sinabi ko na lamang sa kanilang wala akong problema. Ayos lang ako. Huwag silang mag-alala dahil wala naman akong pinoproblema. Sadyang wala lang talaga ako sa hulog na lumabas ng bahay.
Nagwika naman ang aking amang baka kaya hindi ako lumalabas ng bahay noon. Dahil sa may nakaalitan ako o kaya naman ay isa sa mga kaibigan kong nakaaway ko. Mga ganong sistema lamang kasi ang naiisip nila noon. Dahil ako ang tipo ng taong hindi mapirme sa loob ng bahay. Kaya napakahimala umanong ilang araw akong hindi lumalabas noon. Wala nga po akong problema, pa. Ayos lang po ako at wala akong kaaway o kaya naman wala din naman akong nakaalitan dyan sa labas ng bahay. Siya sige, kung talagang wala kang problema, kung ayaw mo mang sabihin sa amin kung anong nasa sa loobin mo, maaari ka nang bumalik sa silid mo at magpahinga na. Anya pa ni Papa. Inubos ko na ang kape at bumalik na ako sa pagtulog. Naging payapa ang tulog ko ng gabing yon. Hindi ako binabangungot o dinalaw man lamang ng matanda sa panaginip ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang umaga, akmang tatayo na ako mula sa aking pagkakahiga. Pero kahit anong pilit kong bumangon, ay hindi ko maigalaw ang dalawang paa ko. At sobra na yung namimilipit. Hindi ko napigilan ang sakit na nararamdaman. Napasigaw na ako noon. Pinawag ko ang aking ina para humingi sa kanya ng tulong. Dahil hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin at kung ano ang gagawin ko. Nag-alalang magtanong ang aking ama kung anong nangyari. Nang makapasok na sila ng aking ina sa loob ng kwarto. Luwaang sinabi ko sa kanilang hindi ko maigalaw ang mga paa ko dahil sa sobrang sakit nun. Para akong namumulikat na may kasamang pangngulngol. Dahil nangangamatis na sa pula. Ang mga butlig na animoy, mga pigsang nagsipagsulputan sa binti ko papunta sa hita ko. Mang sakit po. Hindi ko na po kaya yung sobrang sakit. Luwaang daing ko sa aking ina nun. Agad namang tiningnan ng aking ina ang bitbit ko. At nakita kong nanlaki ang mga mata niya. Matapos alisin ang kumot na nakatabon sa binti ko. Dahil sa sobrang namamaga na ito. At parang konting sagi na lamang ng matutulis na bagay ay puputok na. Tismikang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nagtaganyan yung binti mo? Sambit ng aking ama sa akin. Napasingapat na pahawak naman sa bibig ang aking ina't hindi makapaniwala sa nakita. Sinabi ko sa kanila ang akala ko noon na pigsa o kaya ay kinagat lamang ng ipis ang ginti ko. Kaya yun namamaga. Hindi ko naman inaasahang mas lalo palang lalala ang ganong sitwasyon. Bakit hindi mo naman sinabi sa aming may dinaramdam ka na pala? Bakit hinintay mo pang umabot sa ganyang sitwasyon? Maghahalong pag-aalala at galit ang nararamdaman ko sa tanong ng aking ina. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko naman talaga alam ang magiging kahihinatnan ng nararamdaman ko noon. Hindi na naituloy ng aking ina mga sasabihin niya dapat. Dahil sa agaran na siyang pinigilan ni tatay at sinaway. Sinabihan siya nitong wag na munang manermon dahil nangyari na nga ang nangyari noon. Mas mainam umano na dalhin nila ako sa pagamutan para matingnan kaagad ang kalagayan ko. Kaysa magtatatalak si nanay doon. Kinatanghalian nga, dinala ako ng aking ina sa pagamutan. Nang tingnan na ng doktor ang binti ko ay sinabi na lamang nito na may pilay ako kaya namamaganon. Marahil ay may nakain lamang umano kong pagkaing hindi iyang kung kaya't nagkaroon ako ng allergy sa binti. Niresetahan ako ng pagtanggal ng pamamaga at sugat. Pagka-uwi namin ay tumawag naman ng albularyo ang aking ama. Kung hindi nyo kasi na itatanong, mapamahiin ang aking tatay. Kaya hindi siya kumbinsido sa sinabi ng doktor.
Mas mabuti na umanong nakakasiguro kesa hintay-hintang mas lalong lalala ang nangyari sa akin. Kung sakali mang hindi epektibo ang mga nireseta ng doktor sa akin. Sinabi naman ni nanay na si tatay na umano yung bahala nun. Ayos lamang sa kanya kung patingnan ako sa albularyo dahil hindi naman siya tutol sa suhestyon ng aking ama. Pinuntahan nga ng aking ama ang malayong kamag-anak naming albularyo. Sinabi niya rito ang tungkol sa nangyari sa akin at sinabi niya rin ang ilang gabing pagpaparamdam ng aswang. Pagdating sa bahay ng albularyo, naglitanya na naman ang aking ina dahil nag-umpisa na naman itong mag-ungkat ng nakaraan habang pinapagalitan niya ako. Panay pa ang paglalakad niya't paruot pa rito. Napakapasaway mo kasing bata ka. Hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Kaya yun nangyari sa'yo. Muli ay sinaway siya ni tatay at sinabihang tumigil na dahil hindi naman nakakatulong ang ginagawa niyang pagtatalak nun. Mas mabuti pa umunong maghanda na lamang si nanay ng pagkain nun. Para pag mamaya natapos na ang gamutan ni Tiyong ay makakain na siya. Nakinig naman si nanay at agaran na itong naglakad papunta sa kusina. Inumpisan na malakong gamutin ng albularyo. Matapos niyang mailatag ang mga laman ng aparato na bit-bit niya nun. Dumampi pa lamang ang daliri ng albularyo sa namamaga kong binti. Napamura na ito. Sunod-sunod na umiiling-iling. Grabe yung nakabangga mo, iho ah. Hindi to basta-basta. Napakunot noo ako noon at nagtanong kung ano ang ibig niyang tukuying nakabangga ko. Wala naman kasi akong naaalalang may nakabangga ako nitong mga nagdaang araw. Hindi mo ba alam na ang may gawa sa'yo nito? Isang malakas na aswang? Isang batikang aswang ang pamilya ng taong binangga mo. Saad ng albularyo. Sinabi niya na alam niya kung saan naninirahan ang aswang na tinutukoy niya. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig tukuyin ng albularyo. Kaya nagtanong ulit ako sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihing nakabangga ko noon. Wala talaga kasi akong naaalalang may nakabangga ako noong mga panahon na yon. Tumahimik sandali ang albularyo at nakikita kong nakayuko siya habang umuusal ng orasyon na para bang may kinakausap. Nung matapos na siya sa ginagawa ay tinnan niya ako ng maigi nun. Ikaw naman kasing bata ka. Bawas-bawasan mo yung kapigasan ng ulo mo at palasagot. Imbis na humingi ka ng tawad din sa nasagi mo, pinapid mo pa rin matanda. Ayan ko rin nangyari sa'yo. Binigyan ka ng leksyon. Milarkaan ka ng aswal. Binarang ka pa. Dahil sa narinig kong sinabi ng albularyo, doon pa lamang ako naliwanagan. Bumalik sa isipan ko ang tungkol sa matandang sinagot-sagot ko nitong nagdaang araw. Ang matandang yung pala, ang may kagagawan sa nangyari sa akin noon. Bigyang kumabog ang aking bibdib. Natakot-takot, hindi na alam ang gagawin nun. Naalala ko kasi ang mga pinagsasabi ko sa matanda. At palamon kahit baliw na aso yata, ay hindi tayang lulukin ang mga masasakit na salitang binitawan ko. Nag-aalalang pinanong ko ang albularyo kung taya nga ba akong padalingin o alisin ang kung anumang marka ng aswar at barang na sinasabi niya. Din sa panangwa ko mapapadaling ba kita? Sagot ko dyan, oo. Pero hindi kita gagamutin handap hindi ka humihingi ng tawad doon sa matandang ginawan mo na masama. Uwi ka na manggagamot. Nagulat naman ako sa sinabi ng albularyo at sinabi ko sa kanyang paano ako hihingi ng tawad doon sa taong nasagi ko. Gayon hindi ko naman alam kung saan siya nakapira.
Kaya malabo ang sinasabi niya bago ako gamutin na humingi muna ako ng tawad doon sa ginawan ko ng masama. Alim sa kanya ay kailangan ko umanong magtanda. Dahil hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa inik ng ulo at sa mga masakit na salitang yumalabas sa bulama ko. Mamayang 5:00 umano ng hapon. Pupunta umano kami sa bahay ng taong pinabsalitaan ko at ginawa ng masama. Humingi umano ako sa kanilang tawad bago niya ako gagamutin. Nagpaanda ng Bisayang manok at itim na baboy ang albularyo. Iyon ang magiging kabayaran namin. Kapalitan gagawin pagbaklas na aswang ng marka at baran na ibinaon sa katawan ko ron. Nagyuhimutok man sa galit ang aking ina ay wala itong nagawa kundi sundin ang sinabi ng albularyo. Kesa naman ako ang bawian ng buhay kung hindi ko umano maibibiday ang kahilingan na iyon. Noon nam sumapit na ang nakatakdang oras ng usapan sa pagitan ng albularyo at ng aswala. Marahan na akong binuhat at isinakay sa kulong-kulong na motor. Dadalhin ako ng albularyo sa bahay ng taong ginawan ko ng hindi maganda. Yun ang maging usapan. Nasakpan ko umano ang damdamin ng matanda. Mabuti na lamang umano at napakiusapan siya ng albularyo na huwag akong patayin. Kapalit na mga alay na hayop, aalisin niya lahat ng iyon. Matapos niyang magsalita ay hindi na ako unimik pa. Ilang oras naming binaybay ang daan papunta sa libid na lugar. At sa pakiwari ko ay parang nasa padulu-duluhan na yata kami ng probinsya. Napakalibdib na ng lugar at halos wala ng kabahayan. Stop tong pagdating namin sa lugar na yan. Madilim na. Nang makapasok na kami sa baryong sinasabi ng albularyon, baryo na mga mambabaram at aswala. Napansin kong puro mga naglalakihan puno ang nasa gilid ng daanan. At bawat kabayan ay may kanya-kanyang mayayabong na puno. Tanging liwanag ng sulo sa labas ng bawat bahay ang siyang nagbibigay liwanag sa dinadaanan namin ng gabi niyon. Labtamang pa ang aking ama kung bakit yun ang oras kali pupunta. Nakakatakot at pigit sa lahat ay napakadelikado. Baka mamaya ay bigla na lamang kaming tambalan ng mga aswala. Magamagalala. Malaking tiwala ko sa mapandang na kausap ko. Hindi siya gagawa ng hakbang na ikakasira ng usapan naming dalawa. Tugon ng albularyo. Pahinik lamang akong nakikiramdam sa buong paligid. At kahit na takot na ako ng mga oras na yon, hindi ako nagpahalata. Maya-maya pa ay napansin kong parang may sumusunod sa aming isang malaking kulay itim na ibon. Mula sa bungad ng aming pinasukan ay hindi humihiwalay sa amin ang ibong itim na yon. Ilang sandali pa ay inutusan na ng albularyo ang aking amang ihinto ang minamaneho nitong motor. Nasa tapat na wano kami ng bahay ng matanda niyan. Lapanaw pong bumukas ang pintuan ng bahay na natapatan namin. At may dalawang lalaking may nakakatakot ang presensya na lumabas. Sunod-sunod ang paglurok ko ng yaway. At hindi ako makakingin ng diretsyo sa dalawang yon. Kadad na akong binuhat ng aking ama at pipinasok sa loob ng bahay. Padpadaida ko sa mahabang upuan. Ay doon ko nakita ang matandang pinagdisalitaan ko ng hindi maganda. At sinagot-sagot ko rin. Biyuhaan uningi ako ng tawad sa matanda. Sinabi ko sa kanya hindi ko na uulipin ang maling nagawa ko. At pinapalako ko babaguhin ko na ang ugali ko. At dagalangin ko ang mga nakakatanda. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Hindi na po ako uulit.
Paulit-ulit kong sabi nun. Hindi ito umimik. Bagkos ay matalim lamang ako nitong pinitigan. Ang buong lakala ko talaga ay hindi na ako makakauwing buhay. Ang lakala ko ay doon na ako mamamatay dahil ni isang salita ay wala akong narinig mula sa matandang yun. Maya-maya ay may nakita akong may inuusal na orasyon ng matanda. Iniyit ko sa binti ko. Milawayan niya ang kanyang palad at ipinahid sa binti ko yun. Nakaramdam ako ng pandidiri sa ginawa ng matanda pero piniis ko yun. Tikip matam hilayaan na lamang ang matanda sa ginagawa niya. Makaraan lamang ang ilang minuto. Naramdaman kong parabang may hinuhugot na sinulid mula sa ilalim ng namamaga kong binte. At pagkatapos ay walang ano-anong bigla na lamang bumuluhak ang napakaraming likidong ulay bilaw nun. Nakita kong halos mapuno na ang 2 baon ng miyog na walang mata bago nawala ang likidong ulay bilaw sa bingpi ko. Isa pa yon ang matandang pahiran ng laway niya habang patuloy lamang sa pag-uusal ng mga katagambuhay. Dan matapos na ito sa ginagawa, ay sinabi na nitong magpapahinga lamang ako ng 3 araw at kusang mawawala na ang marka ng pambabaran na ginawa sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya at muli ay humingi ng tawad nun. Sa pagkakataon yon ay nakita kong ngumiti na ang matanda at sa garalgal na boses ay pinayuhan niya akong ayusin ko ang buhay ko. Huwag puro barkada at tiyabang ang pairalin. Dahil kahit tayran ay walang napapala ang magiging isang mayabang at palabarkada. Pasalamat ka. Mabait ang matandang nakabangga mo. Kung iba pa yan, baka nakaburol ka na ba yan? Anya na albularya sa akin man. Pagkatapos akong gamutin ng gabing yon ay hinapid kami ng matanda hanggang sa bungad ng baryo. Nang sa dayon ay rigtas kalin makauwi. Sa kadahilan ng gabi na at masundan pa kami ng ibal aswala at yariin kami sa daan. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan na akong gumaling. Napakalakad na ulit. Sinunod ko ang payo ng matanda na baguhin ko na ang magaspang kong pag-uugali. Hindi na rin ako naglalakwatsa pa kapag may libre akong oras, ay tumutulong na lamang ako sa pag-aasikaso ng bahay. Natuwa naman ang mga magulang ko at palagi pa nila akong binibirong. Mas nakakabuti pala umano sa akin naman nangyari yon. Dahil sa hinaba-haba ng paglilitanya ng akin ina, ay ang matandang aswang na mambabaran lang pala ay makakapagpabago sa akin. Talingiti na lamang ang naging tabon ko sa kanila at hindi na rin ako samagot man pabalam. Dahil napapakot na akong baka bigla na lamang bumalik ang mga tumutubon parang pigsa sa binti ko. Kapag sasagot-sagot pa ako ng pabalaw na. Sa aking mga magulang. Mapagbanang araw sa inyo, Sir Sam. Dawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Erwin. Tubong Cebu. Taong 2001. Noong mga panahong ito ay may nobyang kapatid ko si Kuya Ruwen at binabalak niya ng romanhikan. Tiya't sinabihan niya si mama na kung pwede ay pumunta kami sa Negros sa lugar ng kanyang kasintahan para samahan siyang hingi ng formal ang kamay nito sa mga magulang niya. Teka, sigurado ka na ba sa sinasabi mo, anak? Alam mo kasi ang pag-aasawa ay hindi parang kanin lang yan. Na kung napasok ay pwede mo pan iluwa. Hindi basta-basta ang gustong pasukin, anak, ha? Hindi makapaniwan ang tanong ni mama sa kanya. Lain isang dobing sabihin ni Kuya Ruel. Dagdag pa ritong wika, hindi madali ang pag-aasawa. Kaya't hanggat maaari ay pag-isipan mo ng maigi umano ni Kuya Ruel ang lahat.
Parang kailan lang ay magkakilala ng kasintahan mo, anak ka. Tapos ngayon gusto mo nang mamanhikan ka agad. Hindi ba't parang napakabilis naman yata? Sigundang sad ni Papa noon. Pabiro ko namang sinabi sa mga magulang kong kinamaan na ng matindi ang kapatid ko sa kasintahan nito. Isa pa, sa ganda pa naman ng kasintahan ni Kiruela Bay. Tarabdom hindi na ito papaawalan pa ng kapatid ko. Inirapan ako ni Mama at sinabdiyang magtigil-tigil sa mga pinagsasasabi ko dahil sa wala umano akong anam tungkol sa buhay may asawa. Pa, sigurado na po ako sa desisyon ko. Mahal ko si Ami at ayoko mawalay sa kanya. Pakiusap po, pumahig na po kayo. Pakiusap ng kapatid ko sa mga magulang namin nun. Sabik na nagpinginan ng mga magulang bago muling tumingin sa kanya. Ay, bueno, kuya na talagang gusto mo at desidido ka na, anak. Papayag na kami ng mama mo. Hindi ka naman namin mapipigilan. Tara dong dyan ka masaya. Talaga po pa. Masayang masaya ang kapatid ko na yun. Tumamo si Papa sa kanya kaya't sobrang-sobra ang pasasalamat ni Kuya Ruel sa mga magulang namin. Sinabihan siya ni Mama na nasa tamang edad na raw kasi siya. Ano man ang desisyon niya ay hindi tututol ang mga magulang namin nun. Matapos magmapag-usapan ang tungkol sa pamamanhikan, 2 linggo lamang ang lumipas ay nagbakasyon na kami sa Negros, sa lugar ng kamag-anak ni Mama. Nagulat pa si Pio Rodolfo noon na makita kami sa lapan ng bahay nila. Hanito pa, biglaan na raw ang pagbabakasyon namin. Hindi malamang kami nagpasabi sa kanila. Hindi sanay sinalubong niya kami sa baba ng sasakyan. Nagpaliwanag daw ang aking ina at sinabi niyang biglaan kasi ang pagbabakasyon namin dahil sa mamamanhika ng kapatid ko. Sa nobya nitong naninirahan sa Negros noon. Aboy, mag-aasawa na pala itong si Ruel. Teka, saan ba dito sa Negros naninirahan yung mapapamasalan mo ha? Tanong ni Pio. Sinabi ni Kuya Ruel ang baryo kung saan nakatira ang pamilya ng kanyang kasingkahan. Sinabi niya ring nauna nang umuwi ang kanyang kasingkahan dahil sasabihin ikaw sa mga magulang ang tungkol sa pinaplanan nila. May sasalubong na lamang umano sa amin pagdating sa bumad ng kanilang baryo. Matapos sabihin niyo lang kapatid ko ay napansin ko sa lift na napigiven ang mga kamag-anak ni Mama at nagkapingin na noon. Sigurado ka bang doon nakakira ang kasintahan mo, iho? Tanong ni Tio. At para bang naninigurado ito kung talagang pagaruan ba ang babae niyon. Opo, Tiyong. Ang kwento sa akin ni Ami, doon na siya lumaki. Napadpadan siya sa Cebu nung darin siya ng kamag-anak niya para magtrabaho. Taunin pagtanu lamang ang naging tugon ni Tio Rodolfo. Sinabi ng kapatid ko. Kung wala akong lakad, masasamahan ko sana kayo. Kaya lang, may trabaho pa kasi ako at hindi ako pwedeng lumiban. Ayos lang yun, Rodolfo. Kami na lang yung pupunta para hindi na kayo maabala pa. Maabala naman namin kayo dito. Abalayin pa namin kayo sa pupuntahan namin. Sad ni Mama. Love station naman si Pio Dulfo na kailangan may isa sa padaroon sa kanila ang sasama sa amin sa baryong pupuntahan. Dahil ang alam niya, liblib ang lugar mayon. Tayap kinailanon may sasama sa amin. Nag-aalala akong baka maligaw kayo sa pupuntahan niyo. O kaya naman ay may mangyaring hindi maganda. Huwag naman sana. Nagpasalamat si Papa sa suggestion ng kaanak ni Mama. Nung dumating na ang 3 araw na usapan, ay kadad na kaming umalis pasamang anak ni Kuya Dulfo na si Randolph. Taydaran ko lamang si Randolph kaya habang binabagpas namin ang daan, ay masaya kaming nagkikwentuhan. Makalipas lamang ilang oras, ay tinuyan na kami nakarating sa lugar ng kasintahan ni Kuya Ruel. Sinalubong gawan kami ni Api Ami at ng ama't 2 kalalakihan sa kalsada. Masayang isa-isang ipinakilala kami ni Kuya Ruel sa ama ng kasintahan niya.
Sa unang tingin ko pa lamang sa ama ni Ate Ami ay mabait ito pero sa palabi ko ay medyo mahiyain ito. Tahimik lamang kasi siya nang maglakad na kami papasok sa baryo. Hindi ito magsasalita kung hindi magtatanong ang mga magulang ko. Ang buong akala ko noon ay malapit lang ang tirahan ng mga magulang ni Ate Ami. Pero mali pala ang akala ko. Sa kadahilanan, ilang minuto na kaming naglalakad, ay napapansin kong paisa-isa na lamang ang mga bahay na nakatirik sa gilid ng daan. Pero hindi pa rin kami nakakarating. Isa pa, idabag ang kinita kong tila ba patungo na kami sa bundok. Dahil sa hindi na namin naririnig ang mga ugom ng sasakyan na. Habang pinipinan ko ang mga nadadaanan naming naglalaki ang mga punong kahoy, ay medyo nakaramdam ako ng kaba. Kuya Ruel, malayo pa ba tayo? Hindi ko na napigilan na magtanong sa kapatid ko. Medyo. Bakit? Napababad ka na ba? Ay hindi naman kuya. Ay tatanong lang ako. Bubulong naman si Randolph at sinabihan ako magpatuloy na kami sa paglalakad. At wag nang magtanong pa. Dahil pa sa sign ba't darating din naman raw kami sa pupuntahan. Hindi mo ba napapansin yung isa sa mga tao sa mundo sa atin? Ansihin mo. Kakaiba yung kinikilos niya. Bulong pa nito. Bagya akong nagulat at niliwan si Randolph. At sinabihan niya akong pasimpleng tingnan ko mano ang kasamahan namin pero huwag gumano akong magpalata. Dahil baka kung ano pa ang isipin nito. Sinulat ko na noon sinabi ng pinsan ko. Pasimpleng tinindan ko ang kamay ni Ate Ami. Pahilik lamang ito at mabilis nang naglalakad. Samantalang isa sa mga kasama nila Ate Ami na sumalubong sa amin ay palay ang pagsinghot noon na parang asong may inaamoy-amoy na pagkain. Na para bang hindi mapakali. Magsasalita na sana ako pero mabilis akong sinabihan ng pinsan ko huwag mainay at baka mahalata na kami na napapansin namin ang kakaibang kinikilos nito. Magkunwari ka na lang na wala nakikipa. Basta, magpatuloy meron tayo sa paglalakad. Bulong nito. Hindi ko maintindihan kung anong ibig tukuyin ng pinsan ko. Dahil para sa akin, normal na yata doon sa laki ang mga kinikilos nito. Kanina kasi, napansin ko rin yun. Nung paparapit pa lamang sa amin. Pero hindi ko lang ito pinagtunan ng pansin. Maya-maya pa ay kinuha ng pinsan ko ang malaking bag na big ko. Tutulungan niya na raw ako. Dan nakikita niya mo ang hirap na umano akong maglakad pa. Teka. Sigurado kang ikaw na yung magdiditbit. Aris na ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. O naman ton. Ayos na ayos lang sa akin. Sanay ako maggigit na mga mabibigat na bagay. Tsaka napapansin ko kasing patarik na ng patarik yung daang binabagtas natin eh. Anya, kahit nagpatiuna na mabigakad. Sa totoo lang, nang makuha ni Randolph ang bitbit ko ay nakaramdam na ako ng kaginhawal. Kanina pa kasi sumasakit ang balikat ko. Kaya nagpanuna ako sa kapatid ko kung malayo pa ba kami. Gusto ko na rin kasing ibaba ang mga dalahin ko at makapagpahinga na. Sa paglipas nga ng ilang minutong lakaran ay narating na namin ang bahay ng kasintahan ni Kuya Ruel. Maganda ang kanilang bahay at kahit na payak lamang ang kanilang pamumuhay, ay masasabi kong hindi rin naman sila hikaw sa buhay nila. Lakitaw kasi malawak ang lupain ng pamilya nito. Asensya na kayo at malitan ikang bahay namin. Hali kayo't tumuloy rito. Paghininang paumanhin ng ina ni Ate Ami. Naku, wala po yun. Alis lang po sa amin. Masayang tubod naman ni Kuya. Matapos magmana dito. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ibinigay na namin ng mga pasalubong sa mga magulang ni Ate Ami.
Pinagpahinga muna kami sandali bago pag-usapan ng mga dapat pag-usapan noon. Dito na muna kayo at magkakapili ng kami ng manok. Marami mauulam tayo. Alam namin pagod kayo. Malayo kasi itong bahay namin eh. Magpahinga muna kayo. Babalik na lamang ako kapag nakaluto na kami. Uli ka ng ina ni Ate Ami eh. Na pinaklusan siyang estimahin kami't bigyan ng merienda. Sinabi ng aking inang wag na mag-abala pa dahil ayos lang naman kami at singking pagkain daw. Iginit naman ng mga magulam ng kasingtaan ni Kuya Ruel na mga bisita kami kaya't tama lang na estimahin kami ng maayos at bigyan ng maayos na pagkain. Hayahin na po si Nanay Tita. Dinimbo talaga siya kapag may mga bisitang pumupunta dito. Ang gusto niya, maestima mo na ikaw na mabuti. Wika ni Ate Ami pagkalapag ng merienda sa lameseta. Nang araw ng iyon ay maayos naman ang biging usapan ng lahat. Napagkasunduan na rin nila kung tayo na ng araw ng kasal. Kinadabihan niya noon ay natayaw maninuman ng ama ni Ate Ami. Hindi naman kami makatanggi. Naikabastos-bastos naman kung dapan diyan namin ang alok nito. London nag-iinuwan na kami ay napansin kong kakaibang tingin ng ipinukon ng kababata ni Ate Ami na si Andres sa aming dalawan ni Ruel. Matalim ang mga pipig na ipinukol niya at para bang may nagawa aning malaking pagkaamali. Nga pala, ama niya ang isa sa mga lalaking kasamang sumundo sa amin doon sa buwad ng baryo. Inbang lalaking pala ang pagsinghot sa hangin at paglunok at pagpunas ng laway sa kanesepa nitong gamit na para bang hindi nito napipigilan ng pagtulo sa bibig nun. Lumuna, binaliwala ko lamang si Andres. Sa pag-aafalang kinikilapis lamang ito ang kapatid ko. Siyempre, petsi na naman sigurong kababata. Kapag nalaman man itong may namamanhika na at pinag-uusapan na ang kasal ng kababata nito. Paragam, kikilatisin muna nito ang napipipuhan ng kababata. Kung karapat dapat bang ipagkatiwala ang kababata nito. Ba asimar-maya, saktan-saktan lang at daring punching bag ang kababata nito, diba? Kaya mas mainam lang kilalanin at kilatisin munang mabuti ang taong napipuhan ng kanyang kababata. Ganun ang naiisip ko ng mga oras na yon. Pero habang tumatagal, ay kakaiba na ang nararamdaman ko. Yung vampira sa paraan ng pagtipig ni Andres sa kapatid ko ay parang may iniisip siyang hindi magandang gawin. Napadabay, paano mo nga ulit nakilala si Ami? Tanong ni Andres kay Ruel. Sinabi naman ni Kuya Ruel na nakilala niya si Ate Ami sa trabaho. Unang tingin niya pa lang ay pinamaan na ito. Kaya't hindi na siya nag-anaman pang ligawan ito. At hindi na siya nagsisi sa ginawa niya dahil maging masaya sa feeling ng dalaga. Matapos sabihin niyo ng kapatid ko ay nasipat kong dumibim ang pagmumukha ni Andres. Hindi ko alam kung ako lamang ba ang nakapansin noon o napapansin rin ni Randolph ang panandaliang pagbilim na mukha nito. Maaraan ng ilang minuto ay nagpaalam si Andres na magbabanyo na muna. Naiihiro kasi siya. Mga ilang minuto nang nakalipas sa hindi pa rin ito bumabalik sa inuman. Nakaramdam na rin ako ng pag-ihikay at nagpaalam na muna akong iihi na muna nun. Sinabi naman sa akin ng ama ni Ate Ami na sa likuran ng bahay raw ako pumunta dahil naroroon ang banyo nila. Aldara na nga akong tumayo at pumunta na sa likuran ng bahay. Dahil sa may buwan naman na mga gabing yun, hindi ako nahirapang maglakad at hindi ako nangangapa sa bibima. Naka-equip na ako sa likuran ng bahay. Sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Napasingha pa ako ng panandalian at nagwikang, "Grabe, nilamig naman dito." Matapos kong umihi ay dali-dali na akong lumabas ng banyo. Pero bago pa man ako makanabas,
ay nakarinig ako ng mahinang tunog ng isang pato. Sunod sila diyon at parang nasa likuran lamang ng banyo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay biglang nagpayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan na para bang may kinatatakutan ako. Sablit may pinilig ko pa ang ulo at nagpatuloy ng naglakad palabas. Inisip kong baka may alagang pato lamang ang mamanulang ni Ate Ami. At yun ang paulit-ulit na naririnig ko nun. Kinapaot po ng sarili ko. Sad ko. Nakailang hakbang na ako mula sa banyo ay ganun na lamang ang takot na nararamdaman ko. Namsa walang ano-ano Bigla na lamang akong nakarimig na sunod-sunod na pag-anil. At sinubayan pa ng pagsitsip na para bang tinatawag ako. Nung nilingon ko ang pinanggagalingan ng sitsip na yan, ay may nakita akong bulto ng taong nagbabaga ang mga matang namumula. Sablit ko lamang yung nakita dahil agaran nagkuble sa malaking punong nasa hindi kalayuan ng buwito ng taong nasipat ko na yun. Hindi ako maaaring magkamali. Talagang buwito ng tao ang nakita ko at namumula ang mga mata nito. Hindi ko nga mawari kung sino yon dahil mabilis itong kumilos para magkuble sa malaking puno. Lapamura na ako sa aking isipan. At buong tapang nalalapitan na sala ang puno kung saan nagkuble ang taong nasipat ko na. Pero may kamay ang mabilis na humatak sa akin pabalik sa bahay. Nang tingnan ko yon ay nakita kong si Ate Ami yan. Pinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa likuran ng kanilang bahay. Sinabi ko naman sa kanya na banyo lamang ho kaya ako naroroon. Ate Ani, nakita mo rin ba yung mga bilis na nagkubiban sa malaking puno? Doon sa likuran ng bahay niyo. Tanong ko sa kanya. Sablit na napigilan ito at tila ba natatarantang nagwikang wala naman siyang napapansin o mano. Baka guni-guli ko lamang ang nakita ko noon. Hindi ate, totoo talaga yung nakita ko. Direct kumuwi ka sa kanya. At sinabihan pa siyang nakita ko pa mga matang nagbabaga bago yung nagkubli sa puno. Teka, may alaga ba kayong pato o kaya naman bibe? Tanong ko ulit. Pato tsaka bibe? O wala kaming alaga, bakit? Kasi may naririgling ka sa kanina mong nasa banyo ako . Sinabi niyan huwag ko lamang pansinin ang mga narinig at nakita ko. Guli-guli ko lamang umanayon. Nakaramdam ako ng pagdududa. Matapos niyan sabihin yun dahil imposible talaga. Pati ba naman yun? Magkakamali ako. Isa pa, kung pagbabasihan ko ang mga kinikilos ni Ate Ami, ay parang alam nito kung ano ang mga tinutukoy ko. Para kasi itong natataranta at pautal-utal pa akong sumagot. Lesing ka lang, kaya kung ano-aning naririnig at napapansin mo. Sige na, pumasok ka na sa loob at baka hinihintay ka na nila. Utos nito. Kahit na may pagtataka at pagdududa akong nararamdaman niya, sumunod na lamang ako sa sinabi niya. Natapos na lamang ang gabing yung hindi na namin nakita si Andres. Hindi na ito bumalik pa sa umpukan matapos magpaalam na umiinon. Kinabukasan na, habang inililibot kami sa malawak minupay ng pamilya ni Ate Ami, napansin ko na naman si Andres. Panakano kang tumipipig ito na para bang may sinasabi. Natanging siya lamang ang nakakarinig. Pero sa napapansin niyang nakapingin ako sa kanya, ay agaran niyang iniiwas ang pingin sa kapatid ko. May hindi na paradapama sa taong to. Kahapon ko pa napapansin masama yung timpla niya sa kapatid ko. Hindi kaya pinagsisilosan niya sa kuya?
Tanong ko. Dahil nahuhuli ko siyang mabilim ang kanyang pagmumuka. At tiimbagang na ikinayom ang kamaos at ting malambin sa isa't isa, sina Kuya Ruel at Ate Ami. Parang gusto niya nang lapitan ng dalawa at sabakan yung kapatid ko eh. Hindi kaya may gusto siya kay Ate Ami. Hoy tol, sino na naman ba yung tinipingan mo dyan ha? Untog na tanong ng pinsan ko at inakbayan pa ako sa balikat. Oo, wala tol. Sambit ko. Wala. Sa paraan ng mga pinginan mo, parang may hindi magandang mangyari. Panguulit yan sad nun. Napabuntong hinina ako at sinabi ko sa kalyang tungkol sa mga napapansin ko. Nagulat naman ako nang ilabas niya. At ipinakita sa akin ang bote ng lanis. Oh, ano yan? Takang tanong ko. Lamis tukol. Bigay sa akin ni Tatay bago tayo pumunta dito. Alam ko yung lamis yan. Ang ibig ko sabihin, para saan yung lamis tayo at parang natapon yata. Pangwanta sa aswang yung lamis na ka. Pangwanta sa aswang? Oo, nang tumawa dyan, tol. Kung hindi daw sa lanis na to, hindi ko pa malalaman na kahapon pa tayo may kasamang aswang. Anyo na halatang mairip ka sa ginawa kong pagtawa. Ayon sa kanya, kahapon pa umano kumukulo ang langis sa bulsa niya. Hindi niya nung masabi-sabi yan sa akin dahil nasa harapan kami na mula kaanak at kaibigan ni Ate Ami. Ayaw niyon maalarma kung sino man ang nilalang na nakakasalamuhan namin kahapon. Pero ngayon ay kumpirmado na siya kung sino ang aswang. Sa kadahilan ng iilan na lamang kaming magkasama ng mga sandalan yan. Sige nga. Kung palagang totoo yung siya sabing pamonta sa aswang yung lanis na yan. Sabi mo sa akin, sino yung aswang na nakakasalamuhan natin? Kung sino yung kaong hindi mapakare. Yung panayong kramot sa katawan kapag lumalapit ako. Yan ang aswang. Mamaya magmasig ka pol. Tingnan mo mabuti para malaman mo kung sino yung tinutukoy ko. Napanipi na tumango na lamang ako. Kahit na hindi naman talaga ako kumbinsido sa sinabi niya. Nung sumapit na ang kinagabihan, pasado 8:00 na ng gabi, kasalukuyan na kaming lahat na nagpapahangin sa bakuran ng bahay habang kumakain ng panghimagas. Kakatapos lang kasi naming maghapunan at umuwi na si Andres nun. Kalapit bahay lamang nila ito kaya kahit gabihin pa ito sa bahay ni Ate Ami, ayos lang. Ano tol, naniwala ka na ba sa sinasabi ko? Kumbisido ka na bang aswang ang taong nilapitan ko? Kumikindat-kindat pang tanong ni Randolph sa akin nun. Ipinaalala niya pa sa akin ang tungkol sa nangyari kanina kay Andres. Nung lapitan niya ito at kunyaring nakikipagkwentuhan na pinalamang ginagawa, hindi mapakali ang lalaki. Panay ang pagkamot nito sa braso na aakalain mong ginapangan ng higat nun. Panay rin ang pagpapatunog nito ng bibig na para bang lang gigigil ito. Tapos ay walang tigil sa paglunok ng laway at panakanakang tinitingnan na masama si Randolph. Ngayon alam na ng aswang na yun na may hawak akong pangontra. Kaya hindi na magpapakampante pa yung hinayupak na yan. Sambit niya. Hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinasabi niya. Dahil ang buong akala ko ay nagyabang lamang ang pinsan ko ito at nagpapasikap lang. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, bigla na lamang kaming nakarinig ng tunog ng isang huni. Napamura ang aking ama at nagwikang, may aswang dito? Bumaling naman ito kay Ate Ami at kay Kuya Ruel pagkatapos ay nagtanong muli ng, "Huwag niyong sabihing may laman na yung tiyan ng kasintahan mo, anak ah. Aba, hindi pa kayo kasal." Nako pa. Wala pa ho. Alam naman namin ni Ami ang limitasyon at bawal siya magbuntis hanggat hindi pa nakakasal.
Nakangiting tugon ng kapatid ko. Nahihiya pa siya ng banggitin ni Papa yon. Mabuti naman kung ganon. Pero sino'y minaaswang sa atin dito? Sinabi naman ng ama ni Ate Ami na marahil napadaan lamang umano ang nilalang at naamoy na may bagong dayo sa kanila. Kadalasan raw kasi mabango sa mga ganong nilalang ang mga dayuhan sa baryo. Yun marahil ang dahilan. Kaya kami inaaswang. Huwag niyo nalang pansinin yung mga naririnig natin. Napadaan nam yun. Nang gabing yun ay agad na kaming pinapasok lahat. At doon na lamang kami nagpatuloy sa pagkikwentuhan. Isang araw na lamang ang ilalaan namin sa bahay ng mga magulang ni Ate Ami at aalis na kami at babalik ng Cebu. Kung kaya't sinulit nilang pagkikwentuhan at pagpaplano kung ano ang mga susunod na gawin hakbang sa kasal na gaganapin. Kinabukasan, napagplanuhan ng lahat na magkaroon ng konting salo-salo at kasiyahan. Dahil yun na ang huling araw namin sa lugar ni Ate. Habang tumutulong ako sa pagluluto, ay napansin kong parang nangangalumata ang kapatid ko. Matamlay ang mga kinikilos niya. Nilapitan ko siya, tinanong kung masama bang pakiramdam niya. Ayos lang ako, tol. Huwag mo akong alalahanin. Napagod lang siguro ako. Tugon niya sa akin at pasalampak na umupo. At ipinikit ang mga mata at bahaglang hinilot ang sentido. Sige kuya, tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Tutulungan ko na si Mang Tonya sa pagkakatay ng baboy. Tumango lamang ito pero nanatiling nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga oras, noong nasa kasiyahan na kami, ay napansin kong may kasamang dalawang kalalakihan si Andres, na sa palagay ko ay kaedaran niya lang ang mga yon. Kakaibang presensya ng dalawa, dahil parang napakahambog ng mga kinikilos ng dalawa. Maya-maya pa, lang sa walang ano-ano ay bigla na lamang lumapit sa kapatid ko ang isa sa mga ito at tinapik ng 3 beses sa balikat si Kuya Ruel. Medyo nabastosan ako sa ginawang yon ng lalaki. Dagli-dagli kong nilapitan ng kapatid ko at taas naong tinanong ko siya kung may problema ba. Matalim na tinitigan ako ng lalaking yon. Mag-ingat-ingat ka sa mga ipinapakita mo ugali bata ha. Hindi mo kilala yung mga nasa paligid mo. Wika nito. Tiimbagang akong tinitigan. Sa hindi mawaring dahilan ay nakaramdam ako ng kaba at takot. Matapos akong titigan ng lalaki, pero hindi ko yon ipinapalata sa lalaking yon. Nasar talaga ako gawa ng ginawa niya talagang pagtapik sa kapatid ko, hindi talaga magandang tingnan. Natigil lamang ang pagkakatitig nito na masama sa akin nang marinig ko nga magsalita ang ama ni Ate Ami. Teka lang, huwag mo namang gamitin ng bisita namin. Nakakabastos siyang ginagawa mo eh. Napansin kong tumingin lamang ang lalaki sa ama ni Ate Ami at walang sabi-sabing naglakad ng palayo. Tinanong ko si kuya kung alis lamang ba ito. Pero pagbaling ko sa kanya ay nakita kong butil-butil na ang pawis na pumapatak sa kanyang noo at kulay lila na ang kanyang labi nun. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumagsak sa kinatatayuan si Kuya Ruel. Agaran naman naming sinaklolohan ito at dinala sa malapit na silid. Nang malaman naman ng ibang mga bisitang nangyari ay nagkagulo na ang mga ito at sandaling itimigil ang kasiyahan. Natigil lamang ang lahat nang pumasok si Randolph sa silid at agarang pinainom niya ng langis si Kuya Ruel. Nagsasalita siya na tanging siya lamang ang nakakaintindi sa mga binabanggit niyang kataga. Pagkatapos ay nag-ihip sa palad at nilagyan ng langis nun. Ipinuna sa sikmura ng kapatid ko. Halos paliguan niya na ng langis si Kuya Ruel habang may mga binabanggit na katagang hindi maintindihan. Makalipas lamang ilang sandali. Sumuka na ng malapot at kulay berding laway ang kapatid ko.
Sa maniwala man kayo at sa hindi. Tanging laway lamang ang inilalabas mula sa sikmura ng kapatid ko, kahit na marami kaming kinakaing nakahain pagkain kanina. Kaya lubos na ipinagtataka ko talaga yon. Dahil napaka-imposible namang ni isa sa mga kinain namin ay wala man lamang siyang naisuka. Pinagbalakan ng masama si Quirwell. Panimulang wika ni Randolph. At sinabihan ng mga magulang ni Ate Ami na magpatawag na ng manggagamot. Dahil sa simpleng panggagamot lamang umano ang alam niya. Yun pa lamang kasi ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Nang mga oras lang yon, ay agaran nang nagpatawag ng maggagamot ang mga magulang ni Ate Ami. Halos inabot rin ang kalahating oras bago nakahanap ang mga ito. Tulad ng sinabi ni Randolph, ay yun rin ang sinabi ng manggagamot na nahanap ng mga magulang ni Ate Ami. Ipinaliwanag pa ng manggagamot kung paanong nalaso ng kapatid ko. Hain dito, idinaan sa pagtapik sa balikat ang panlalason ng aswang na yon. Sa tingin niya ay may galit ang nilalang sa kapatid ko. O kaya naman ay napag-utusan lamang ito. Maganda kayo. Malakas ang pakiramdam kung babalik mamayang gabi ang aswang na yon. Dahil naudlot ang ginawa niyang pandalason sa taong ito. Wika ng manggagamot. Noon yung sumapit ang kinagabihan, pasado 7:00 pa lamang, ay may malakas na lumagabog na sa labas ng bahay. Bukod doon ay pahina na ng pahina ang huni ng nilalang na naririnig namin noon. Mabilis na nag-usal ng dasal ang manggagamot. Pagkatapos ay agaran na itong lumabas ng bahay. Kahit matanda na ang manggagamot na yon, ay nakita ko kung gaano ito kabilis at kaliksing kumilos. Sinabihan niya pa kaming huwag lumabas ng bahay dahil magiging sagabal lamang kami sa gagawin niyang pakikipagbuno sa mga aswang. Ang mga aswang? Ang ibig sabihin hindi lang iisa yung aswang na nasa labas ng bahay? Rinig kong tanong ng aking ina. Hindi naman siya sinagot ng matanda. Salip ay tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad palabas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, kahit nasa loob kami ng bahay, ay ramdam na ramdam ko ang malakas na presensya ng mga nilalang. Halos nagsasalpukan na rin ang mga sanga ng puno. Dahil sa malakas na hangin na aakalain mong may paparating na bagyo. Umalingasaw na rin ang napakabahong amoy at maalinsangan na ang paligid. Ilang saglit pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ng matanda. Hinahamon ang mga nilalang na yon. Rinig na rinig ko pa ang malakas na pag-angil ng kung sino sa mga ito at masasabi kong talagang nakakapangilabot ng tunog na yon. Nanonood sa kalamnan ko ang bawat pag-angil ng mga nilalang. Dahil sa kurisidad ko, naglakas loob na akong sumilip sa siwang. Maging si Randolph ganun din ang ginawa. Sa pagsilip ko nga ay nakita ko ang nakakapanghilakbot na nilalang. Pinagtutulungan ng mga itong dumugi ng matandang manggagamot pero sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kahit anong gawin ng mga ito ay hindi nila magapi-gabi ang matandang manggagamot. Mga walang hiya! Kilala ko kayo kung taga saan kayo. Lulubayan nyo na ang mga bisita sa bahay na ito kung hindi, susugurin ko kayo sa bahay niyo at susunugin ko yon. Isasama ko kayo sa loob. Pagbabanta ng manggagamot nang makawala siya sa nilalang. Sinabi niya pang kilalang kilala niya ang isa sa mga ito. Dahil nararamdaman niya ang presensya nito ng paninibog ko sa kapatid ko. Nang banggitin yun ng matanda ay napaatras ang isa sa mga nilalang. Walang sabi-sabing kumaripas ito ng takbo palayo. Akmang hahambalusin na lang matanda ang dalawa pang nilalang gamit ang latigong bidit niya pero mabilis nang sumunod ang mga ito sa naunang tumakbong aswang. Duwag naman pala kayo
Ang akala ko ba'y napakatapang nyo? Sigaw ng manggagamot. Mga ilang minuto muna ang pinalipas ng katahimikan bago pumasok sa loob ng bahay ang manggagamot na yon. Pagkapasok nito ay kinausap nito ng sarilinan ang mga magulang ni Ate Ami na para bang may sinasabi itong ayaw naming marinig. Pagkatapos mag-usap-usap na mga yon, ay nakailang beses pang humingi ng pasensya si Mang Tonyo sa amin. Kinabukasan naman, bago kami hinatid palabas ng baryo, nadaanan namin si Andres. May lata ito sa mukha, na animoy nakatikim ng latigo. Hindi rin ito makatingin sa amin at noong kakausapin na sana siya ni Kuya. Mabilis itong pinigilan ni Mang Tonyo at narinig ko pang pinagbantaan niya si Andres noon, na kung uulitin pang muli ang ginawa nito ay hindi na magdadalawang isip pang isisiwalat ni Mang Tonyo sa kanilang baryo. Kung ano talaga ang sekreto ng pamilya niya. Pinagkatiwalaan kita pati ng pamilya mo, Andres. Aba, sinira mo lang ha. Umayos ka. Timbagang nawika ni Mang Tonyo bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na nakaranas kami ng hindi maganda sa baryong tinitira ni Ate Ami, bumalik pa rin kami dahil sa doon itadaos ang kasal ng kapatid ko. Pero sa ikalawang pagkakataon, wala na ang pamilya ni Andres. Ayon kay Ate Ami ay biglaan umano ang pag-alis ng mga yon dahil nagkasakit ang kanyang ina. Marahil ay lumipat ang mga yon sa karatig lugar kung saan naroroon ang angkan ni Andres. Doon ko rin nalaman na bantog na aswang pala ang angkan nito. At sila ang umaswang at gustong lumason sa kapatid ko. Dahil matagal na palang may lihim na pagtingin si Andres kay Ate Ami. Tawagin niyo na lamang po akong Linita. Isa sa mga listeners mong OFW na sa kasalukuyan ay nandito at nagtatrabaho sa may Canada. Kagaya ng pinangako ko ay ibabahagi ko po sa inyo ang karanasan ng tatay ko tungkol sa mga aswang. Nung huling usap po natin ay yung mga panahon na pumanaw po yung aking ama. Kaya naisip ko na ibahagi ang karanasan niya sa inyo. Tawagin na lamang po natin si tatay sa pangalan o palayaw niyang Tibor. Si tatay po mula pa talaga dati, nasaksiyan namin talaga na may pagkasuplado po itong klase na lalaki. Ito yung tipong taong ayaw masayang ang oras niya. Nasa tamang oras palagi kapag may pupuntahan. May mga pagkakataon na sensitibo din ito at matampuhin. Balat sibuyas kumbaga. Aminado naman si Tatay Tibor na dala-dala na niya ang ugali na ito. Bata pa lamang siya. At ito din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganitong klaseng karanasan noon. Ambisyoso umano si tatay noong kabataan niya pero dahil sa hirap ng buhay nila, ay hindi niya makuha ang mga luho na gusto niya. Kaya naman marami siyang mga ginagawang mga bagay noon para kumita ng pera. Mapamabuti man o masama. Ang ibig sabihin noon, kung may mga trabaho o sideline, go po siya kaagad. Kung may mga tayaan na sugal, maging ang pagnanakaw o pag-uumit ng mga gulay, tanim, at pera sa mga bahay-bahay ay ginagawa niya talaga noon. At ni minsan noon, hindi po nahuhuli si tatay sa mga hindi kaaya-ayang gawain na ito. Pero syempre sir, nagbago naman siya ngayon. Kumbaga, noong kabinataan niya, dala-dala niya lang yung kuryosidad na ito. So bali isang araw noon, araw na dapat ay may pasok si tatay. Nasa high school na siya noon. Pero dapat nasa kolehiyo na siya kasi pabalik-balik lamang siya noon gawa nga ng bagsak siya palagi dahil bulakbol. Niyaya umano siya ng mga bulakbol o tambay niya rin ng mga kaibigan sa kabilang syudad o bayan dahil sa meron umanong mga palaro o paliga doon. Magtatayaan sila kumbaga. Ilang laro din daw yon. Tapos ay kung may madadaanan silang taniman ng mga pakwan, munggo, kalabasa o kung anuman mas maigi.
Magdadala din sila ng mga sako at plastic ng fertilizer noon. Gawa lang itong si Tatay Tibor ay good sa ganyan basta makauwi siya sa tamang oras sa hapon. Yung tipong kunwari ay nakapasok siya sa eskwela ay nagdesisyon itong sumama dito sa mga barkada niya. Hindi pa din uso noon ng mga uniforme ayon sa yumao kong tatay. 6:00, nasa eskwela na si tatay pero pagkaabot umano ng mga 9:00 ay tumakas na ito sa klase niya. Hindi naman po kasi mahigpit ang labas-masok noon sa eskwela sa probinsya. Gayong maraming kabataan naman noon ang katapat lamang ng eskwelahan ng mga bahay at umuuwi kapag may kailangang gawin o tangharian noon. So bali ayun nga po. 9:00 pa lamang, nilakad na nila tatay kasama ng 6 niyang kaibigan ang kalagitnaan ng bukid. May gilid ng burol doon bago makarating sa bayan na yon. Inabot din sila ng kulang-kulang 1 oras. May mga nakikita sila mga pananim noon, lalo na sa gilid ng mga burol na target daw nilang kuhanan pagka-uwi. Wala kasing harang yung mga tanim na ito, Sir Seth. Para rin siyang palayan pero imbis na palay ay mga kalabasa, ampalaya, pakwan o kung ano pa. Tapos ang mga may-ari naman ng mga ito ay sa gilid ng bukirin o nasa baba ng burol ang mga tirahan. Nakarating sila ng maayos doon sa bayan. Hindi pa pista noon pero parang may paliga lang, parte lang ng programa bago dumating ang mismong araw ng kapiyastahan. Nagtadal sila doon. Sabong, habulan ng baboy, perya. Nagsimula ang liga hapon na. Bagot na daw si tatay at gutom na noon. Yung mga kasama niya kasi kumain na talaga bago umalis. Etong si tatay, di ba, nasa school ng maaga noon. Tapos sa mga pa-contest doon, wala siyang panalo kaya wala talaga siyang nakuha kahit 25 sentimos. Nakaisang panood lamang daw at taya ng liga si tatay noon dahil sumaktong hapon na din talagang simula. Sayang nga daw dahil mas malaki ang tayaan doon sa liga. Kumbaga kung sinong kupunan doon ka tataya noon. Nagsabi na daw si tatay na uuwi na at baka malaman pa ni Lolo ang pinaggagawa niya at baka ibitin siya sa sako ng patiwarik. Pero itong mga kaibigan niya na ito ay may balak pang magpagabi noon. May plano ang mga ito na magnakaw pa daw ng mga pananim na dinaanan nila doon sa ilalim ng burol kapag sumapit ang takip silim. E di si tatay noon hindi na talaga pwede. Napagsabihan pa siya na alam niya namang magpapagabi kasi doon. Gawa ng doon naman nangyayari palagi ang mga kasiyahan at paniguradong walang katao-tao sa mga karatig bukid na may mga susungkitan nilang taniman noon. Pero nanaig pa rin ang takot niya tatay kay Lolo. Nagtampo din ito sa mga kaibigan at kumbaga nag-walk out na lamang nang wala man lamang laman na kahit na ano sa bulsa noon. Dali-dali nang sumampa si tatay sa kabilang kanal at tinawid mag-isa ang bukirin noon. Ngayon, Sir Seth, sanay naman na si tatay sa mga daang hindi niya kabisado dahil lahat naman ng shortcut noong kapanahunan niya ay may mga trail o mga hinawan na daanan ng mga tao na kahit maliit lang ay mababasa mo talagang nadadaanan ito. Binabaybay niya ang daan base sa pagkakaalala niya. Nadadaanan niya pa nga umano ang mga nakita nila mga taniman noon ng iba't ibang gulay at makakain. Pero hindi niya magawang makakuha sa kadahilan ng nung mga ganoong oras ay nakatambay at nag-iikot ang mga may-ari noon. Kahit pa yung mga nakatira sa burol ay bumababa ng mga ganoong oras sa mga bukid nila. Kaya walang-wala talaga si tatay noon. At gutom na gutom pa, diba? Kahit ganoon, gising pa rin naman ang diwa ni tatay noon. Pero noong nagsisimula na daw siyang maglakad sa isang parte sa gilid ng burol, dito na nagsimulang manibago si tatay. Habang naglalakad ay meron siyang naaamoy noon. Amoy na pamilyar sa kanya. Yun ay amoy ng lutong bahay ni Lola. Yung lutong bahay na yun ay sa tuwing nag-iihaw sila ng kambing. Minsanon lamang in Sir Seth, kapag lang talaga may okasyon. Sabihin na lang natin na 1 hanggang 2 beses sa isang taon. Sobrang dalang noon.
Hindi siya pwedeng magkamali kasi yung amoy noon ay kaamoy kung paano magluto si Lola ng putahe. Dito, mas lalong nagutom si tatay. Sa pagpapaliwanag niya ay para umano siyang babaliw-baliw sa naaamoy niya. Naglalaway siya na hindi niya maintindihan kung bakit niya naaamoy yon. O baka lang talaga may kaparehas lamang na putahe o paraan ng pagluluto ang naaamoy niya na yon, di ba? Napalingon si tatay sa ibang mga kabahayan na nandun. Kita niya yung mga nadaanan niya ng bahay na magkakalayo sa isa't isa. At yung mga nakatira doon na noon ay abala pa sa kani-kanilang palayan na nasa gilid ng burol. Bagamat nakatitig sa kanya yung ibang mga tao, lalo na yung mga kalalakihan doon. Gawa ng siguro bagong mukha nga siya doon. Alam ni tatay na wala doon ang amoy, kundi sa bandang unahan pa. Kung saan wala yung ibang mga kabahayan noon. Pinagpatuloy ni Tatay Tibor ang paglalakad noon. At habang paparating siya sa pinakadulong bahagi ng mapunong pataas na lupain na yon, ay lalo niyang naamoy ito. Ano kaya meron? Ika talaga ni tatay tsaka yung gutom ni tatay noon, abot kaluluwa na daw talaga, sir. Kaya hindi maalam ni tatay kung inaasar lang ba talaga siya ng pagkakataon. Yumuko na lamang si tatay noon at pinagpatuloy ang paglalakad. Hanggang sa noong palabas na siya ng makahoy na parte o gilid ng burol na yon. Naramdaman niya na palagpas na rin umano siya doon sa may amoy na ang ibig sabihin lamang ay nadaanan niya na yung bahay kung nasaan yon. Napaisip si tatay na parang wala naman siyang nadaan ng iba pang bahay at wala na rin namang nakatanim na kung ano sa gilid ng burol na yon. Baka lamang daw sa taas pang konti o tuktok yung bahay na merong luto noon. Dahil sa kuryosidad, naisipan ni tatay na lingunin ito. Kumbaga, bago pa man niya tuluyang tawirin ang kabuuan ng palayan, masilip lamang niya sa huling sandali ang pinanggagalingan ng amoy. Pagkatingin niya umano, nakita niya ngang merong parang maliit na silong lamang sa itaas na bahagi ng burol. Bubong lamang ang nakita ni tatay doon. Tapos doon sa may bandang pababa na gilid, merong nakatayo, Sir Seth. Lalaki yon. Isang payat na lalaki na sa tingin ni tatay ay hindi naman gaano katanda, gawa ng itim pa umano yung buhok nito. Tapos balbas sarado pa. Nakatayo lamang siya doon na parang tuod o kahoy na walang dahon noon. Ramdam niyang nakatitig ito sa kanya, gaya ng pagkatitig niya. Sa madaling salita ay nagkatitigan sila ni tatay noon. At nang maramdaman ni tatay na parang nagkatama umano ang titig nila, ay humakbang ang lalaking ito pababa ng burol. Gawa lang naiiya si tatay ay paatras itong naglakad noon. At nang mapansin ng lalaki na papaalis na si tatay ay kumaway ito na niyayaya siyang lumapit. Iniimbita kumbaga. Tapos ay dali-dali na itong naghakbang pababa sa burol na yon. Siyempre dun pa ng Sir Seth, medyo nakaramdam na ng takot si tatay. Mukha do kasi talagang bungo sa payat yung lalaki. Alam mo yung balat dumidikit na sa buto niya. Ganon. Hindi na luminun pa si tatay pagkatarikod. Bagkos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad noon hanggang sa makarating siya sa dulo. Sasampa na lamang siya sa maliit na tulay para makalipat sa palayan noon. Pero Sir Seth, laking gulat niya. Laking gulat ni tatay nang bago pa man siya tumawid noon, ay may boses siyang narinig na halos dikit na sa tenga niya. Ramdam na ramdam pa daw ni tatay noon ang hininga ng pinanggagalingan ng boses na yon, na dumampi sa buhok niya sa may bandang batok. Iho, hintayin mo na kaya yung mga kaibigan mo dito. Nagulat daw si tatay sa sinabi ng matandang yon. At bago pa man makapagsalita si tatay noon, ang sunod na sinabi nito ay, "Kanina nakita ko kayong tumawid dito. Doon kayo pupunta sa kabilang baryo, no? Yung magkakaroon ng pista. May kamag-anak ako doon.
Pero sa piyesta na ako pupunta, makikiihaw ako doon. Eto nga at may naihaw na ako bago pa magpiste. Kaarawan kasi ng apo ko. Dadalhin ko ito doon mamaya. Mukhang putlang-putla ka, iho. Ayaw mo bang kumain muna? Tumanggi si tatay noon. Dahil kailangan na nga niyang umuwi pero walang ano-ano. Ay bigla na lamang siyang hinawakan nitong matandang to. Sobrang higpit umano lang pagkakahawak nito. At ang isa pang ikinagulat ni tatay noon ay kung gaano ito kapayat o mukhang malnourished. Ay ganun ito kalakas at kabilis na halos makalagkad na si tatay pabalik doon. Considering Sir Seth na ilang taong gulang pa lamang noon si tatay. Mga nasa 18 ata. Pero dahil siguro sa nanghihina na rin siya noon, ay hindi niya rin magawang makapalag. Talagang may ginawa lamang ang lalaki kaya hindi niya magawang makapalag noon. Dahil ng mga oras na hinahatak siya ng lalaki na ito, ay wala na siyang maintindihan sa mga pinagsasasabi niya. Hanggang sa makita na lamang ni tatay na paakyat na sila sa taas at pagkarating sa tuktok ay binitawan daw siya ng lalaking yon. Huminga umano ng malalim ang lalaki na parang nahingal din sa ginawa. At sabi nito kay tatay ay pinagod mo pa akong bata ka. Dito ay nakita ni tatay ang kabuuan ng lugar ng lalaking yon. Silungan nga ito, bubungan lang. May pundasyon pero walang kapader-pader. Sa gilid ay may pahabang bato kung saan basa ito at may bahid na mga pula at dugo. At nandun yung mga itak na sa tingin ni tatay ay doon nagkatay ang lalaking yon. Sa isang parte naman ay palayok na hindi kalakihan. Ang lutuan ay 3 mataas na bato na pinagtabi-tabi lang para ipatong itong palayok na ito sa taas. At sa baba, Sir Seth, kahoy na. Sa kalagitnaan ng apoy at usok naman, ay nandun yung ibang mga laman-laman na sinadyang itapon ng lalaki sa apoy. At hindi lang yon. Hindi tulad ng ibang nasa kwento mo. Hindi na maamoy ni tatay ang bango na naaamoy niya kanina lang. Bagkos ay doon palang pagkatayo niya sa usukan, ay amoy na susunog na buhok na umano at hindi kaaya-ayang langsa lang kung anumang laman ng palayok ang naaamoy nila noon. Na base sa deskripsyon ng aking ama, ay parang atay o dugong niluto na walang rikados o pampabango lang man. Babaliw-baliw na daw yung lalaki noon na takot talaga si tatay. Nagsasalita ito na pabulong-bulong. Pinipilit si tatay na kumain na. At sa tuwing aatras si tatay palapit sa pababa ng burol, kahit na ilang dipa na ang layo niya sa matanda, naaabot pa rin siya ng matanda para hawakan at itapat ulit sa nilulutong kung ano sa palayok na yon. Napakaliksi daw ng matanda, Sir Seth. Sa takot ni tatay ay hindi niya magawang makagalaw, lalo na at yung nalilisik na mga mata ng matanda ay nakatitig sa kanya noon. Tititig sa kanya ang matanda. Tapos ay tititig ito sa niluluto niya at tititig ulit sa patalim na nakapatong sa mahabang bato noon. Ang daming titig yun, mga kagiliw. Hindi alam ni tatay pero pakiramdam niya ay sinuwerte siya noon. Nang tingnan niya ang kalsada o baba kung saan siya nakatayo noon, ay meron siyang nakitang 3 lalaking nasa baba na sumisilip sa kung ano ang nangyayari sa kanila sa taas noon. Yung mga taong ito ay yung mga may-ari ng kabahayan sa may unahan na nadaanan niya kaninang tumitingin sa mga tanim nila mga root crops. Nang mapansin ito ni tatay ay nilakasan na niya ang loob niya na sumigaw noon. Saka na kumilos ang mga yun na lumapit. Sinigawan daw siya na bumaba na. Isang hampas umano mula doon sa lalaking payat ang naramdaman ni tatay sa braso niya. Tapos minura-mura daw siya nito. Tumakbo itong lalaking ito doon sa may silungan. Hindi naman magawa ni tatay na makababa noong panahon na yun sa burol. Kasi nalulula talaga siya noon.
Pero nang makita niyang paakyat na yung mga taong yun para siguro silipin siya ay pagapang na humakbang si tatay pababa nun. Mga 3 hakbang lamang siguro ang ginawa niya at naabutan siya ng mga paakyat na lalaki. Sobrang liliksi din umano ng mga yon. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang ginagawa niya sa taas. Ang tatay kong gutom at tulala ay walang masagot. Nung pagkarating ng mga ito sa tuktok, itong 3 ay merong nakitang isang itim na baboy na nasa loob ng isang silong noon. May kagat-kagat ito na kung anong tela. Nakatitig umano ito sa kanila bago ito parang may isip na gumapang sa 2 hakbang na hagdan pababa at tumakbo papunta sa kabilang dulo ng burol. Naiwan ng palayok, patalim at yung apoy sa niluluto niya. Napatakip ng ilong itong si tatay. Parang doon niya mas lalong naamoy ang hindi kaaya-ayan na sa lutuang yon. Hindi na nila hinayaan pang tuluyang makaakyat ulit pabalik si tatay para tingnan palalo kung ano ang meron dun sa lugar na yon. Ibinaba nila si tatay. Iuwi daw muna doon sa bahay ng isa sa mga nandun. At pinakain ito ng pakwan gawa ng putlang-putlang nga daw ito. Nanginginig daw si tatay sa gutom noon. Ang sabi ng mga umakyat doon para salubungin si tatay ay wala daw silang naabutang payat na lalaki pero parang hindi na rin umano nagulat ang mga taga roon. Habang kumakain umano, sinabihan ng mga ito si tatay na sa susunod, magtabi-tabi sa lugar. At kung maaari ay wag sumagot o pumayag sa mga alok-alok, lalo na kung hindi siya taga roon. O mas maigi daw, Sir Seth, kung wag na siyang dumaan doon sa burol na yon. Pwede naman siyang dumaan doon sa gitna ng bukid, di ba? Na para bang pinapalayo talaga siya doon sa lugar na yon. Sinabayan daw si tatay ng mga ito na tumawid na doon sa may palayan. Parang nagbubulungan yung mga lalaking sumama kay tatay sa nangyari noon. Para bang may alam sila pero hindi na ikinikwento kay tatay. Nang makarating sa barangay, nagpasalamat si tatay at nagpaiwan pa yung mga nagatid sa kanya sa tindahan. Siyempre sir, hindi pa po nagtatapos ito doon. Hindi na ikwento ni tatay kina lolo ang nangyari. Siyempre, mayayari siya, diba? Ang importante ay nakarating siya doon sa kanila ng maayos noon. Naging maayos naman ang gabing yon. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay biglang kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa 6 na kaibigan ni tatay. Na siyang naging dahilan kung bakit nalaman din ni lolo ang ginawa ni tatay na pagbubulakbol noong araw na yon. Umaga pa lamang, Sir Seth. Inulan na umano ng sermon si tatay noon. Dahil nga sa nangyari sa 6 na kaibigan niya, ay naungkat yung kahapon na may nakakita nga kay tatay na may kasamang 3 lalaki. Na ayon sa matandang tendera sa kanila, ay kilala niya umano ang mga yon. At hindi umano pangkaraniwang tao ang mga ito. Siyempre, mali dito kay Sir Seth, bakit ganon? Paanong hindi tao tinulungan nga si tatay, di ba? Doon ito kasi ang nangyari noon. Di ba nga yung mga barkada niya na ito, gabing-gabi na talaga umuwi. Tinapos ang lahat ng programa lalong-lalo ng liga noon. Hindi pa naman piyesta noon sa pinuntahan nila kaya wala pang masyadong tao na dumadaan o dumadako doon. O talagang wala talagang dapat tao na dumako doon sa parte na yun ng burol. Tinuloy ng mga barkada ni tatay ang plano nila. Dala-dala ang mga sako at plastic ng fertilizer ay balak nilang manguha ng mga pakwan, munggo, kalabasa at kung ano pang makita nila sa mga taniman ng mga tao doon. Nung gabing yon, napakadilim umano ng loob ng mga kabahayan na parang walang katao-tao sa paligid doon sa lugar na yon. Nakiramdam sila at tila ba siniswerte sila gawa ng may isang aso ay walang kumakahol sa kanila noon. O wala talagang mga aso noon, di ba? Inisa-isa nila yung mga pahinog na at yung kaya nilang bitbitin. Pagkatapos ay para hindi sila makita ay bumalik sila doon sa gilid ng burol.
Kapag doon kasi sila sa may gitna ng bukirin, ay kitang-kita silang dumadaan dahil sa maliwanag ang buwan noon. Sa pag-aakala nilang tapos na ang lahat, nakalagpas na sila sa mga kabahayan noon. At nandun na umano sila sa parte ng burol kung saan yung inakyatan ni tatay. Nang walang ano-ano, ay nakita nila umano ang isang payat na lalaking tumatakbo ng mabilis mula sa tuktok ng burol na yon. Pababa. Humahalakhak. Napakalakas umano ng halakhak. At hindi umano ito na out of balance at ang tingin pa nga nila ay nakalutang ito sa may hangin habang pababa noon. Sa takot nila ay hindi na nila nagawa pang makalagpas doon. Paatras nilang pidahak ang lugar pabalik sa kabahayan para humingi ng tulong noon. Pagdating nila doon, Sir Seth, yung mga kabahayan na akala nila ay walang mga tao noon, nandun na. May mga aninong nasa labas ng tarangkahan ng bawat bahay. Nasa tingin nila ay puros mga kalalakihan ang mga nandun ng mga panahon na yon. Nakatayo habang pinipitigan sila. At ang hindi nila maintindihan, nagbabaga yung mga mukha ng mga ito. Yung people parang pinatapatan ng mahinang flashlight yung mga mukha. Diba pag naglalaro kayo ng takutan ng mga bata kayo, ilalagay yung flashlight sa baba nyo. Pero, linya, dinan daw ang liwanag na hindi nila alam kung saan yan gagaling nun. Puting-puti umano ang mga mata ng mga ito. At ang hindi nila malilimutan sa lahat ay yung angsod o amoy putok na amoy na gumagapang sa paligid nun, na hindi nila naamoy kanina nang dumaan sila sa parke na yon. Isabay mo pa, na pila ba lahat ng mga lalaking nakabantay ay magkakamuha? Lahat. Balbas sarado. Lagda ka iba lamang sa angad pero tuwid at mapipuno ang pagkaapayo ng mga yon. Siyempre, takot na takot sila. Hindi nila alam kung ano ba ang nangyayari nga. Yung isa daw umiiyak la humihingi ng tulong at tawad na nagmamakaawa. Samantalang yung payat na tatawa-tawa na bumaba sa buroy ay parang baliw o anong nagsasabi na kinain daw nito si tatay noon. Hindi na daw nakauwi si tatay. At iko pa, sir, sa puntong yon ay may naririnig na daw silang mga tunog ng mga asong galit na kanina ay wala naman. Pero kapag tumingin sila sa paligid, wala silang nakikipal-aso noon. Hanggang sa merong isang boses na nagtanong, pedasan sila. Sina ba ang mga kasama ng binatang dumaan doon? Na nag-gets naman nilang si Kapa yon. Sila at nagmakaawa na wag na silang magaya pa kay tatay sa pag-aakala. Nakainggan ng mga iba yon. Sinabihan sila na ibaba ang mga kinuha nila noon. Yun daw ang pinagtatsadaan nilang kainin at mga kapirasong karme. Lanakawin pa ng mga pinatan yon. Kung tutuusin umano, pwede daw silang wag pauwiin doon. Para daw naghimutok ang payat na lalaki na wag nang pauwiin yung mga binata. Minsanan lamang daw pero nakarinig umano ang mga kaibigan ni tatay ng singhal daw parang nanggagaling sa malaking aso. Tapos sumagot ito na ayaw na nila ng gulo. Matapos pabitawan ng mga nakuha nila doon, pinalayo sila doon sa may burol. Kumbaga doon sila pinadaan sa gitna ng bukid. Sinabihan sila na wabilingon at diretsyo na mabilakad noon. Yang pipigas ng ulo, Sir Zep. Nunda sa bukid na daw sila at ilang metro na ang layo nila sa burol. At silingunan umano sila. At sa maniwala man tayo o sa hindi. Mula doon sa parpe ng maahoy kung saan nakatapat ang mga abayan. Meron umanong 3 malaki, mabalibon, at nagbabaga na mga matang baboy ramo. Ang mabilis na tumakbong parang mga aso papunta sa kanila. Dito na umano sila nagsitakbuhan noon. At pasigaw pang nagmamakaawa at humingi ulit ng kapatawaran. Sigaw naman ng sigaw yung isang kasama nila na walang maghihiwalay noon.
Inyadan panada yung benawa daw Sir Seth ay nakaraping sa abing barangay. Yung 4 ay nakauwi sa kani-kanilang bahay noon. Bali yung benawang Merigo ay humingi ng tulong sa kung sino mang gising sa barangay na napuntahan nila. At siya namang pinalipas sila ng dabigoy. At maagang maaga na hinapik sa barangay. E di kumalap pa din ang balita noon. Ang buron na yon, na binaanan mi na tatay ko saan hipik sa mga pananil, ay isa umano komunidad. Bagamat shortcut o dinadaanan, dapat talaga ay nananapiin na lamang sila sa gitna ng bukiring noon. Dahil sabi na mga matatanda, hindi yan normal ang mga tao sa komunidad may ito, Sir Seth. Babay na hindi naman anan ni tatay, kasi hunang beses ning dumaan dole. O ko alam man ng mga kabarkada ay hindi pinaniwalaan ng mga yon. Tsaka sabi nga ni tatay, hindi naman daw tanada halata eh. Tinunuan pa siya, di ba? Maliban na namang sa payat malalaking hinatak siya sa burolinon. Wala din nangyaring reklamuhan pero ayon sa mga dumadaan doon. Mula lang na mangyari ang karanasan nila tatay ay nagkaroon na ng mga bakod o harang doon sa lugar. Na parang ayaw nilang mapadaan ang mga taong hindi patagawin. Laking pasasalamat na namang binamura kaibigan ni tatay na hindi totoo ang sinabi ng payat na lalaki. Na nakain na ng malayito ang tatay ko. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.